We are going to continue our series on The Bible Explains Part 217. Today, we are going to do a follow-up and continue our discussion on this controversial and very hot topic. Breaking news, September 23, Rapture na, Part 2. Let's commit this verse to the Lord. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. We thank you. And we commit to you this time, even this learning time. And it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, by your grace, for your glory, we pray, in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. And amen. Nais ko pong ipaalala sa inyo mga kabiyaya kung bakit po natin kailangan gawin ito. Pinaliwanag ko na po ito sa inyo noong nakaraang linggo at kailangan kong ulitin. Ang necessity po kung bakit kailangan natin i-discuss po ito dahil sa nature ng ministry ng EMI at ni Bishop Emmy sa community po ng Full Grace. Hindi po lingid sa inyong kaalaman. Si Bishop Emmy po ay overseer ng mahigit 500 simbahan na kabilang po sa Full Grace community sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Si Bishop Emmy din po ay overseer ng mahigit 1,000 pastor at mga manggagawa at leader ng simbahan dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kaya kinakailangan po nating i-address ang issue na ito. Dahil laman po ito ng social media. Makikita nyo po, ito po ay nasa social media. Ang controversy ng September 23, rapture na. Kaya humihingi ako ng inyong pangunawa na ito po'y kailangan nating i-discuss. By the time you see this broadcast, 2 more days, September 23 na. Rapture na? Nagtatanong lang naman po ako. Hindi ko po sinasabing rapture na sa September 23. Ang sinasabi ko po ay patanong. Iba ho yung patanong sa pasalaysay. Yung iba po napakabilis maghusga. Fake news yan. False prophet yan. False prophecy yan. Ang iba po ay napakabigat na mga paratang, kulto yan. Walang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang pagbabalik. Naniniwala po naman akong kasama ninyo, walang nakakaalam ng araw at oras. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo na September 23 ay rapture na. Hindi ako nagbibigay ng salaysay. Nagtatanong po ako para maging simula ng diskusyon at talakayan. Walang nakakaalam kung rapture na sa September 23. Ako po'y naniniwala, anumang oras, anumang araw ay pwedeng mag-rapture. Pero hindi ako naniniwala, base sa kanilang computation, calculation, estimation, isama nyo na pati ang hallucination na magra-rapture sa September 23. I do not believe based on their own explanation. Ako po'y naniniwala ang rapture ay pwedeng mangyari ngayon, bukas, susunod na araw, susunod na linggo, susunod na taon. It can happen anytime. At ito po ay maliwanag sa banal na kasulatan. Tinatanong ako ng iba, Bishop, posible bang mag-rapture sa September 23? Ang sagot ko po, ang rapture ay pwedeng maganap anumang araw. Pwede bago 23, pwedeng 23, pwedeng pagkatapos ng 23. At kung sakali matsempo mag-rapture ng 23, hindi dahil nahulaan nila.
kundi dahil ang 23 ay isa po sa mga araw na pwedeng mag-rapture. It is not because they predicted it, but simply because that September 23 is just one of the many days that it can be any day or it can be any time. Maging sa panahon ni Apostol Pablo, naniniwala nga po siya na ang rapture ay magaganap sa kanilang kapanahunan, some 2,000 years ago. Kasama si Pablong naniniwala na aabutan siya ng buhay sa pagbabalik ng Panginoon. Now look at the scripture. 1 Corinthians 15:51 and 52. The Apostle Paul writes, "Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep," meaning die, "but we will all be changed." Napansin niyo yung we? Yung we, kasama po ba yung writer? Yes. Sabi niya, we will not all die. We will all be changed. Honest si Apostle Paul sa kanyang pagsulat, by the inspiration of the Holy Spirit, that rapture can take place even in His own time. We will all be changed. Verse 52, in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trump will sound, and the dead will be raised imperishable. What's the next line? And we will be changed. Kasama po ba si Pablo sa we? Of course, that is very simple grammar. Yung sinasabi niyang we, kasama ang kanyang sarili. Dahil wala talagang nakakaalam na pwedeng mangyari ang rapture anumang araw. Kaya si Pablo ay naniniwala pwedeng mangyari yan maging sa kanyang kapanahunan. Pero hindi nangyari sa panahon niya. 2,000 taon na ang nakakalipas, hindi pa nagra-rapture. Sa makatwid, patunay ito na wala talagang nakakaalam. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, following verses. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Verse 17. After that, after the resurrection, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord where? In the air. And so we will be with the Lord forever. Naniniwala si Pablo na maaring mangyari ang rapture sa kanyang kapanahunan. And look at the line, we who are still alive. Buhay pa siya noon. Tayong mga buhay ay babaguhin. Tayo ay kakaunin at sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Ito po'y maliwanag na patunay na maging sa panahon ni Apostol Pablo, pinaniniwalaan na pwedeng mangyari ang rapture. Kaya dapat hindi na kayo nagugulat na may mga tao na nagsasabi na malapit na ang rapture. Yung iba nga po naging masyadong partikulante, September 23. Kaya tinatanong ng iba kung naniniwala daw si Bishop Amy sa September 23. Hindi po. Read my lips, I do not believe. Based on their explanation, binigay ko po ang pinakapatas na pagtingin. I studied their position. I watched the video. I read all the writings. I give them a fair share. And I'm not convinced. Hindi po kumbinsido sa kanilang mga pagkwenta at kanilang mga paliwanag. Hindi ako kumbinsido ng September 23 ang eksaktong date ng rapture. Kaya ho ako'y naniniwala, mga kapatid, na ito po ay hindi na bago dahil maging sa kapanahunan pa po ni Apostol Pablo, mayroon na ring mga naniniwala na malapit na ang rapture. 2,000 taon na po ang nakaraan Ibig sabihin, yung naniniwala silang malapit na, lumipas na ang 2,000 taon. So hindi po talaga natin alam. I already discussed a lot of this
nung nakaraang Sunday. Sana hindi nyo na-miss out po yung last Sunday's service or broadcast. Mahalaga po na napanood po ninyo dahil doon ko po ipinaliwanag ang ilang mga detalye at discussion sa kanilang basihan kung bakit September 23 ang napili po nilang petsa. Kung sakali na-miss out nyo po yan, you can always do the catch up. Ang broadcast pong ito ay nasa Facebook EMI page. Hanapin nyo lang yung petsa at mapapanood nyo po uli o kailangan yung panoorin. Bypassing, kailangan ko po ibigay sa inyo ang buod para magkaroon tayo po ng continuity and connection. Now, everybody look up the screen. Look up here and look at the screen and you would see the basis of their belief. Everybody. Pinaliwanag ko po sa inyo last Sunday na ang basis po nila ng September 23 ay for the sole reason ng tinatawag pong Feast of Trumpets, Yom Teruah. Ang kanilang basihan ng paniniwala na ang unang 4 na pista ay naganap na. Ito po ay ang Feast of the Passover, Feast of the Unleavened Bread, Feast of First Fruits, and Feast of Pentecost. Ito po ay nangyari eksakto ayon po sa itinatadhana ng pista. Pagkatapos po ng 4 na pista, ipinanganak ang simbahan at tayo'y nandito na po sa tinatawag na church age. Ina-assume po nila na ang susunod na pista ay ang pista ng mga trompeta or Feast of Trumpets. At ito po ay tatapat sa petsa ng September 23 sa Israel sa taon na ito. Kaya ini-expect nila dahil naganap po ang unang 4 na pista, siguradong magaganap ang pang-5 pista at dito magaganap ang tinatawag po nilang rapture. That is the only basis na mayroon po sila. Plus, yung kanilang computation, ang kanilang pong estimation, na by that time, makukumpleto yung 6,000 years sapagkat 6 na araw nilikha ng Diyos ang mundo at sa 7 araw nagpahinga ang Diyos. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. So they did all the calculation, they did all the computation, and they come up with the date, September 23, 2025. Ano po ba itong pista na ito? The Feast of Trumpets, also known as Rosh Hashanah or Yom Teruah, is a Jewish holiday that begins at sundown on Monday, September 22, and concludes at nightfall, Wednesday, September 24, 2025. Sapul po yung September 23. Kaya naniniwala sila, ito yung eksaktong petsa na magaganap ang rapture dahil ang paniwala nila, ang rapture ay may kaugnayan sa pag-ihip ng trompeta. Pinaliwanag ko na po ito sa inyo noong nakaraang linggo. We already debunked this. Pinabulaanan po natin ito sa ating pagtuturo nung nakaraang linggo. Kaya malaking bagay po na napanood nyo po yung broadcast at kung hindi, panoorin po ninyo so you can do all the connection. This 2-day celebration marks the Jewish New Year and is characterized by blowing of the shofar or ram's horn, special prayers, and traditions of eating sweet foods like apples and honey to symbolize wishes for a sweet year. Tandaan po natin na hindi lang po ito Yom Teruah para sa mga Hudyo. Ito rin po yung kanilang New Year, Rosh Hashanah. Ibig sabihin ng Rosh, mga kapatid, ay new. New. Bago, bagong taon. At yung pong word na Shana, meaning year. New Year. Iba po ang petsa ng kanilang New Year, mangyayari po yan sa September 23. Kaya magkakaroon ng blowing of shofar. Yun po yung ram's horn. Iba po ba ang New Year ng mga Chinese kaysa sa mga Filipinos? Exactly. The same.
Iba rin po ang New Year ng mga Gentiles kaysa po sa mga Jews. Kaya ito po ay hindi lang Yom Teruah, ito rin po ay tinatawag na Rosh Hashanah, meaning New Year para sa kanila. At tinataya po nila na pagpatak ng September 23, makukompleto na po ang 6,000 years, kung kaya't magra-rapture na po. Kaya tinatanong ng iba kung tayo naniniwala po dito. Merong po mga naniniwala dito 100%. Kaya yung iba po ay nag-resign na sa trabaho, ang iba po ay nagbenta na ng kabuhayan, ang iba po ay nag-asawa na ng maaga. Kahit sino na lang makapag-asawa bago man lang daw mag-rapture o kaya ay magtapos ang mundo para sa kanila. May mga naniniwala dito ng 100%, meron din namang naniniwala ng 70-30. 70% naniniwala, merong reservation ng 30%. At meron din namang naniniwala rito ng 50-50. Parang playing safe, medyo naniniwala, medyo hindi. 50-50, parang ICU ba? Medyo naniniwala, medyo hindi. Ang tawag dyan, playing safe. Kung hindi mangyari, hindi naman ako naniniwala bombo Pero kung nangyari, kita mo na nangyari. Kaya yun po yung mga tipo ng mga pastor at mga nagtuturo na ganyan ang approach. Ako po ay naniniwala, 100% hindi po ito totoo. Read my lips, especially those of you who are watching this broadcast, I do not believe this. Based on their explanation, calculation, idagdag nyo na hallucination, I do not believe. And we need to move on today with our more explanation. And here is the question. Is it okay to say there's nothing wrong with date setting? After all, if it doesn't happen, life just goes on. Sa wikang Pilipino, okay lang po ba, Bishop, na mag-set ng date? After all, kung di naman mangyari, edi tuloy lang ang buhay. My answer is no. It is not okay. Sa tuwing nagseset ka ng date, pinaglalaruan mo ang kaisipan ng mga tao. You're playing with their sensibilities. You're playing with their minds. And let me find another word to fitly describe this. You are flirting with their spirituality. Kasi alam mo na mahalagang-mahalaga sa atin ang second coming because this is our blessed hope. And some people will just take advantage, flirting with it and playing with it. So I do not agree that it's okay. My position, it is not okay to set date for the rapture, and after all, to play safe, kung di naman mangyari, di wala. Wala naman ekang nawala. Mayroong nawala. Akala mo'y wala, pero mayroong nawala kapag nag-set ka ng date at hindi ito nangyari. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Allow me to share with you today 4 dangers in setting date for the rapture. Ano yung 4 na panganib na nakaamba at delikadong dala nito kapag nag-set ka ng date at ito'y hindi nangyari. Number 1, it contradicts what Jesus thought. Pag nagseset ka ng date, kinokontra mo yung turo ni Jesus na walang nakakaalam ng araw at oras kung kailan ito mangyayari. Matthew chapter 24 verse 36. No one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Now, look at the verse na nasa inyong harapan. Titigan niyong maigi. Ang sinasabi ni Jesus na hindi pwedeng malaman ay ang oras at araw. You cannot know the day or hour. Pero hindi niya po sinabing you cannot know the nearness,
you cannot know the season. You can know the season, you can even know how near it is, even at the door. Later on, he will explain that. Pero yung eksaktong araw at eksaktong oras, sabi ni Jesus, walang nakakaalam. Pero pwedeng malaman kung malapit na. Paano niya ito'y pinaliwanag? Itinulad niya ang kanyang muling pagbabalik sa pagdating ng tag-init or summer. Pwedeng malaman kung malapit na ang summer season. Sabi ni Jesus, kapag nakita nyo mga palatandaan na ito, alam nyong malapit na ang summer season. In the same manner, if you see all these things, you know the second coming is near. Hindi po masama sabihing malapit na. At yan ay bahagi ng dapat pagtuturo at pangangaral. Pero para sabihin ang eksaktong petsa at oras, labag yan sa turo ng Panginoong Hesukristo. Now, I'll show you the context bago po nagkaroon ng Matthew 24:36. Meron po sinabi si Jesus sa Matthew 24:32, 33, and 34. Ang tawag dito context o daloy ng talata para makita natin yung agos ng kaisipan. Bago sinabi ni Jesus, walang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang muling pagbabalik. Matthew 24:32. Now learn this lesson from the fig tree. So meron siyang object lesson, meron po siyang picture, object lesson, the fig tree. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender, and its leaves come out, you know that summer is near. Sabi niya ang punong igos, kapag nananariwa na ang sanga at bumabalik na ang dahon, alam niyong malapit na ang tag-init. Tanong ko sa inyo, pwede bang malaman kung malapit na ang summer? Yes. Ulit, pwede bang malaman na malapit na ang summer? Yes. Can we know if the summer is near? Yes, we can know. Pero yung eksaktong araw at oras, officially, it's summertime, no one can tell. Pero may mga signos, may mga sinyales, parating na ang summer. Sabi ni Jesus, tignan nyo ang punong igos. Kapag nananariwa ang sanga at bumabalik na ang dahon, ito'y palatandaan malapit na ang tag-init. We can know the nearness, but we cannot know the exactness. Are you listening, my dear brothers and sisters? We can know the nearness, but we cannot know the exactness. Kapag nakita nyo ang sign, alam nyo it's very near. The Bible teaches very clear that the fig tree refers to Israel. I wish I had even more time to fully develop that. Pero yan lang po ay series ng pag-aaral. Pero at least meron po kayong mga references that you can look at even after the service. Hosea 9:10, Jeremiah 24:5, Joel 1:6-7. Pero kailangan po yan ng malalim na pag-aaral. Kaya yan po'y serye ng pagtuturo at pangangaral upang establish ang fact na mayroong teaching ang Bible na ang Israel ay inilarawan at itinulad sa punong igos. Kaya nung sinabi ni Jesus, learn the lesson of the fig tree, Jesus was simply saying, look at Israel. Kaya dapat tinitignan nyo kung anong nangyayari sa Israel. Kasi po timeline po yan. Kaya pagka headline ng Israel, tignan nyo. Kasi mahalaga po, lahat ng gerang nagaganap sa buong mundo ay palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon dahil magkakaroon ng wars and rumors of war. Most especially when it happens in Israel. Kaya po mahalaga, nakasentro ang Israel kasi time clock po ni God ang Israel. Kaya tignan mo ang Israel. Kasi mahalaga po ang Israel kumpara sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang Israel po ay orasan ng Diyos. Now, look at the next verse. Matthew 24, verse 33. Even so, when you see all these things,
You know that it is near. How near? Right at the door. Sabi niya, pag nakita nyo na ang mga ito, alam nyong malapit na. Gaano kalapit? Nasa pintuan na siya. Tanong ko po sa inyo, kung nasa pintuan na, malapit na o hindi? Kung nasa pintuan na siya, malapit na o napakalapit na? Some 2,000 years ago, nasa pintuan na po siya, ayon sa kanyang pagsasabi. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kung malapit na noon, mas malapit po ngayon, sapagkat umandar na po ang mga panahon. Kailangan natin maintindihan ano yung tinutukoy ni Jesus na when you see all these things. 2 points under that. Una, generally, ang tinutukoy niya from verse 4 up to 31, lahat ng signs na binanggit niya, napakarami po nun. Pero immediate context, yung pinanggalingan po ng 33 ay 32. Kasi bago nagkaroon ng 33 ay merong 32. Ang 32 po ay the sign of the fig tree. Sabi ni Jesus, when you see the sign of the fig tree, it is very near even at the door. Kaya mahalagang tignan natin yung signos o yung sign ng Israel. Kaya napakahalaga po nun kasi si Jesus mismo nag-mention po niyan. When you see the fig tree sign, summer is near, so is the second coming. You have to remember, itinulad ni Jesus ang kanyang pagbabalik sa pagdating ng summer. Merong sign. There is the sign of nearness, but there is no sign of the exactness. Look at verse 34. I tell you the truth. This generation will certainly not pass away until all these things happen. This generation will not pass away until all these things happen. Binigyan niya tayo ng clue. Kung naiintindihan niyo yung agos ng talata, you would know the nearness. Pag nakita niyo ang sign ng Israel, hindi matatapos ang isang generation, lahat ito magaganap na. So we have a problem that we need to solve here. Anong generation ang tinutukoy ni Jesus that this generation will not pass away? This generation will not pass away until all these things happen. Ano yung all these things happen? Yung pong reference ng kanyang second coming. Ano yung generation? Sabi ng iba, yung generation daw, nakausap ni Jesus. Kung totoo po yun, dapat nag-second coming na. Pero hindi po yun ang generation na tinutukoy ni Jesus. Ang tinutukoy ni Jesus na generation ay yung generation na makakakita nung fig tree. Yung generation na aabutan nung summer. Yung fig tree. Pag nakita mo ang fig tree na nariwa na ang sanga at bumalik na ang dahon, malapit na ang summer. Ang fig tree ay Israel. Pag nakita mo bumalik na ang sanga, na nariwa ang sanga at bumalik na ang dahon, hindi matatapos ang isang henerasyon, babalik na ang Panginoon. And that is very, very important. May 14, 1948, na nariwa ang sanga at bumalik ang dahon ng punong igos. It is a matter of history. May 14, 1948, Israel is born. There was a time in the history of man na wala po ang Israel sa mapa. Sapagkat ang mga Hudyo ay nagsipangalat sa iba't ibang panig ng mundo. Pero inihula sa Biblia, muli silang ibabalik sa kanilang tinubuang lupa. Alam nyo po ba, kung napanood nyo yung video na dumarating ang maraming mga aeroplano at bumababa ang mga Hudyo, nagbabalikan sa Israel, they were kissing the land. Humahalik sila sa lupa sapagkat alam nila this is fulfillment of the prophecy.
Sabi ni Jesus, kapag nakita ninyo ang pananariwa ng sanga at kapag nakita ninyo bumabalik na ang dahon, palapit na ang summer. Kapag nakita ninyo bumalik na ang mga Hudyo at naging isang bansa uli, hindi matatapos ang isang henerasyon, mangyayari ng lahat ng ito. Again, am I setting dates? No, I'm not. I am emphasizing the nearness, but not the exactness. No one can know the exactness. Are you listening, my dear brothers and sisters? Are you getting my point? Huwag tayo magkamali po dito. Dahil dito nagkakamali ang mga kulto. They set the date. No, we don't. But I can tell you honestly, it is nearer today than ever before. 1948. And remember, yung sabi ni Jesus, the generation who will see this will not pass away until all these things happen. Now, the span of this generation is very important. Look at Matthew 24:34 again. Look at the verse. We need to focus on the verse. I tell you the truth. This generation, what generation? The generation who will see the sign of the fig tree will certainly not pass away until all these things have happened. Let me ask you the question. Biblically, how many years are in one generation? How many years are in one generation? Your guess is as good as mine. Pero hindi tayo pwedeng manghula. At listen up, hindi nyo pwedeng kunin ang sagot na ito sa Google. Hindi nyo pwedeng i-Google to. No, you cannot do that. You cannot even ask AI for this. You have to ask the Bible. Please tell me, I'm talking to the Bible, please tell me, sa Bible ba, ilang taon mayroon sa isang henerasyon? Kasi doon tayo magbabase. Pag nakita mo yung 1948, hindi matatapos ang isang generation, lahat ito'y magaganap na. Now, when you ask the Bible will give you 5 answers. It means one of these 5 is correct. You can see this on your screen. Number 1, and I give the Bible verse so you can check it. Number 1, they believe that in one generation, there are 40 years based on Numbers 23:13. That's why they came up with 1988, the famous prediction. September 11, 12, 13, 1988. Remember Edgar Weisnant, the person who predicted this. Kasi ang isang generation ayon sa kanila ay 40 years. Well, hindi nangyari. So alam nyo agad na cross out na yon. Dahil hindi na natin pwedeng balikan ng 1988. The second one is 70 based on the span of life, Psalms 90 verse 10. Ang buhay ng tao ay 70. So they counted 1948 plus 70, 2018. That's why noong 2018, naniniwala sila na magkaroon na po ng second coming. That's how they do it. That's how they speculate. That's how they calculate. Now, isa pa, number 3 is 80. Kasi binanggit din sa Psalms 90 verse 10, ang buhay ng tao ay 70 at sa dahilan ng lakas hanggang 80. So minimum of 70, maximum of 80. Regular span of time, or rather span of years ng buhay ng tao. So they do the math. 80, 1948 plus 80, 2028. Oh, hindi pa nangyayari yan. Kaya pwedeng mangyari po yan ayon sa kanila 2028. Then they keep on looking at the scripture.
Sabi po sa Genesis 15:13 and 16, 100 years ang isang generation. 100 years. So pag kinumpute mo, 1948, bumalik ang dahon, bumalik ang pananariwa ng sanga, bumalik ang dahon ng punong igos, which refers to Israel. Ang papatak na year ay 2048. Meron pa pong isa. 120 based on Genesis 6:3, ang story ay kay Noah, which is very, very particular because Jesus did mention that the coming of the Son of Man is like in the days of Noah. So, many scholars believe that this could be it. 1948 plus 120, 2068. Bishop, makakapag-asawa pa ako niya na. Okay pa yan. Parang mas gusto ko, Bishop, tong 2068. Ang tanong, mga kapatid, lahat po yan is based on calculation na hindi matatapos ang generation. You will see all this. Are we setting dates? No. We are just seeing the nearness. Hey, maliwanag si Jesus Ang hindi lang kayang i-predict ay day and hour. You remember what Jesus said? No one knows the day or the hour. But you can know the nearness by looking at the sign of the fig tree. Pero ito ang clue. Bago matapos ang henerasyon. Hindi yung sinabing kumpletong henerasyon. So anong ibig sabihin? Mula ngayon, it can happen hanggang 2068. It can happen kasi bago matapos. Hindi yung sinabing makumpleto ang isang henerasyon. Look at the verse again. Very, very important. No one knows about the day or hour. Not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Wala pong date setting. I did not set the date. Yung pinresenta ko po sa inyo is a study na lumalabas kung ang basis po ay ang fig tree. It can happen sa mga pets ang nakikita po ninyo sa inyong harapan, 2028, 2048, and 2068. Pero itong clue, this generation will not pass away. Very near. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, let's do the math. 2025, let us put it this way, 2068 minus 2025. Ting tong. Wala bang mathematician sa 43. Tatanungin ko po kayo. Let's be more practical. Mas malapit ba yung 43 years kaysa sa 2,000 years? Ang tagal ng sagot nyo. Mas malapit po ba yung 43 years kumpara sa 2,000 years? Imagine, 2,000 years nang lumipas, ang natitira ay 43, mas malapit ngayon kaysa noon. Pero hindi ko kinakailangan mag-predict ng araw at ng oras dahil bawal po yun. Dahil sabi ni Jesus, walang nakakaalam ng araw at oras. Pero pwedeng malaman kung malapit na. Sabi ni Jesus, tignan nyo ang punong igos, malapit na ang tag-init. Pag nakita nyo ito, malapit na. Gaano kalapit? Nasa pintuan na ang Panginoon at sasalubong na tayo sa Panginoon magpakailan-kailan pa man.
Come on, give Him praise. This is our blessed hope that we will be the Lord forever and forever. Now, look at the diagram. You can see this on your screen. The rapture will happen before the tribulation. Look at this. This is the rapture. After the rapture, great tribulation. After that, the second coming. Pinaliwanag ko po sa inyo nung nakaraang linggo. I believe that Yom Teruah will happen here. Not in the rapture. For the simple reason, nakala nila sa rapture dahil meron trumpet. Dito po sa second coming, meron din trumpet. I believe, and this is what I firmly believe based on my own study, that this is better than believing the rapture will happen on Yom Teruah. Kasi ito pong tatlo magkakasunod mangyayari. Ito pong apat ay magkakasunod na nangyari. Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost. Ito pong pagitan ng church age is mystery. Kaya kung naniniwala, hindi ito parte ng pista. Kasi ang church ay mystery. Rapture is a mystery. Ito po ay part ng Israel, 7 years tribulation. Inihula ni Daniel, yung 70th week of Daniel is the 7 years great tribulation. After that, the second coming. Darating ang Panginoon sa Battle of Armageddon. Kaya doon sa Israel, when we were there last time, pinakita po sa amin yung plain kung saan magaganap ang Battle of Armageddon. This will happen in Israel. After that, the Day of Atonement, and after that, Tabernacles, which is the Millennial Kingdom. Tignan niyo ang sequence. Ang tatlo magkakasunod. Ang apat magkakasunod. Kung ang rapture ay magiging Yom Teruah, magkakaroon ng patlang. Tapos magkakaroon ng second coming, which is not part, according to them, ito na agad, Day of Atonement, at tapos ay Tabernacles. Tatlo na lang kasi sa peace ang hindi nangyayari. Sundan niyo yung flow. Unang apat, sunod-sunod. Kung dito magaganap ang Yom Teruah, magkakaroon ng dalawang patlang. Ito, tapos ito na, at saka yung Tabernacles. Now, when you flow with the text, mas believable yung unang apat magkakasunod, meron pong pagitan, which is the mystery, and then the 70th week of Daniel, and then Yom Teruah, and then the Day of Atonement, Yom Kippur, and then Sukkot, which is the Millennial Kingdom. Kaya, ako'y naniniwala, walang basis ang September 23. Hindi dahil magkakaroon po ng pista sa Israel sa 23, ay magaganap ang rapture. Wala hong kaugnayan ang mga Hudyo sa rapture. Ang rapture ay hindi para sa mga Hudyo. Ang rapture ay para sa mga hintil na niwala kay Kristo, ang iglesia ng Panginoon, na sasalubong sa Panginoon magpakailan-kailan pa man to be with the Lord. Shout amen. Number one, it contradicts what Jesus taught. That's why we do not do the date setting. Hindi po tayo nagtatakda ng petsa. I got saved when I was 8 years old, and I became a pastor when I was 18. I am 58 years old, believe it or not. And I am pastoring a church for 40 years. And we never set a date. Never did that. And never will do that. So for the record, ang ating pong community at ang ating church ay hindi kasama sa mga grupo na nagtatakda ng petsa. Kung sino man sila, bahala sila sa buhay nila. Basta payapa tayo, alam natin, malapit nang babalik ang Panginoon. Come on, palakpakan si Lord. Malapit na malapit na. Number two,
It distracts us from our mission. Pag naglalagay ka ng petsa, madistract ka. Instead na ang tingin mo na sa mission, napupunta ka sa calculation, estimation. Nagkakaroon ka ng distraction, natutuon ka dun sa mga bagay-bagay na hindi naman para sa iyo. Look at the verse. Acts chapter 1 verse 7 to 8. Jesus said to them, his disciples, "It is not for you to know the times or dates." Ang linaw eh. Hindi para sa inyo alamin ang oras at petsa. The Father has set by His own authority. But, look at the contrast, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Mga kapatid, hindi kailangan nakatuon sa petsa. Bakit? Jesus turns our focus from speculation to mission, reminding us that grace empowers us not to predict dates, but to proclaim Him. Hindi po ibinigay sa atin ang anointing, i-predict ang date, time, or hour. It is not our responsibility. Ang responsibility natin is to share the gospel to the ends of the earth while waiting for our blessed hope. Can you say amen? Date setting makes Christian preoccupied with calendars instead of evangelism. But grace reminds us that our mission is not to calculate times, but to proclaim Christ, so that more people may receive the gift of salvation before He returns. Yun ang ating mission. Hindi natin mission magpetsa. Hindi atin yan. Ano ba yan? Ba't natin pinakikialaman ang hindi para sa atin? Yung para lang sa atin ay mangaral tayo ng mabuting balita, dahil hindi gusto ng Diyos ang sino man mapahamak, kundi maligtas. Can you say amen? Grace calls us to proclaim Christ, not to quarrel over timelines. Our mission is what? Salvation, not speculation. September 23 is merely speculation. We do not agree on all counts to speculate, because it is not biblical. Number 2, again, it distracts us from our mission. Number 3, it breeds false hope. Kapag nagbibigay po yan ng petsa, tapos hindi nangyari, ang dala po niyan ay maling pag-asa. Na wow, mali ka. Alam niyo yung feeling ng na wow, mali? Asang-asa ka na. Ang tawag dyan, asa pamor. O kumisan tawag nila dyan, asanes. Asa ng asa. Pinakita ko sa inyo last Sunday, hindi naman ito bago, di ba? Ang dami ko ng petsang pinakita sa inyo ng mga tao pagod na sa pag-asa ng pag-asa sa mga petsang nabigo. Ang nakakatakot po niyan, pag napagod ang taong umasa, baka hindi na sila tuluyang umasa at mawala ng pag-asa. That is the danger of it. Kaya tigilan na sana ang mga pagtatakda ng petsa. Ang itakda nyo na lang yung birthday nyo. Huwag nyo nang pakialaman yung petsa ng second coming. Apay met kasta. Anyamit dayto eh. Date setting brings false hope because it builds our expectation on calendars and human predictions. It is like
walking by sight and human insight instead of walking by? Ang sabi pa ng Bible, we should walk by faith. 2 Corinthians 5:7, walk by faith. Eh kung may petsa na, walking by faith pa ba yan? Hindi na. Walking by sight na yan. Dahil nakatingin ka na eh. September 23, by faith pa ba yan? Hindi na. By calendar na yan. Paano kung hindi mangyari? Mabibigo ang pag-asa mo. Paano kung nagbenta ka ng ari-arian mo bago mag-September 23? Kahit palugi. Wala na. Wala ka ng bahay. Paano yung iba nag-asawa ng maaga bago mag-September 23? Paano kung di matuloy September 23? May babalik mo pa ba yan? Sasabihin mo, I am sorry. Tapos ibabalik mo doon sa magulang. Pasensya na, nagkamali lang ako. Akala ko naniwala ako doon sa YouTube, naniwala ako doon sa Facebook na September 23 rapture na. People do foolish things when they are not founded in the scripture. That's why we believe the verse is the voice of God. Everything should be biblical. Our confidence rests not on dates that disappoint, but on Christ's finished work and His sure promise of second coming. Can you say amen? 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 following verses. Ang context po ng chapter 5 ay chapter 4 verse 16, 17, 18. For your information, sa 1 Thessalonians 4, 16, 17, and 18, diniscuss niya ang rapture. So ang pinanggalingan po nito, rapture, ha? Look at chapter 5, verse 1. Now, brothers, about times and dates, we do not need to write to you. So hindi na natin kailangan isulat, hindi na natin kailangan pag-usapan ng alin. Now, look at the verse. Now, brothers, about what? Times and dates. We do not need to write to you. Ano pong context ng times and dates? Galing po yan sa 1 Thessalonians 4, 16, 17, and 18, referring to the rapture. Hindi niyo ba pwedeng pakinggan sa Apostle Pablo, regarding the rapture, we do not need to write to you about the dates and about the times. Paniwalaan natin ang Bible. Si Pablo nagsabi, hindi na natin kailangan yan pag-usapan. Hindi ko na kailangan isulat sa inyo. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Ano ibig sabihin like a thief in the night? 3 points. Number 1 is the suddenness. Number 2 is the unknowingness and the unexpectedness. Yung tatlong kaisipan po na yun. Kaya huwag natin pag-usapan. In-expect mo ba na may magnanakaw sa inyo mamayang gabi? Oh, tinatanong ko kayo. In-expect mo ba na papasukin ka mamayang gabi? Di palagay ko hindi ka na matutulog. Palagay ko may hawak kang bolo. May hawak kang basuka. O baka nagtawag ka na ng mga tanod, nagtawag ka na ng mga pulis, nagbabantay. Bakit ay kami mga bantay sa bahay mo? Dahil pakiramdam ko, nanakawan ako ngayong gabi eh. At paano ko hindi nangyari? Ang dami mong babayaran tanod. Dami mong babayaran pulis, pinatawag mo pa. Kaya walang nakakaalam. Oh, look at the next line. For you know, very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Verse 3. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly. Saan galing ang 3 sa verse 2? Doon pa rin sa context pa rin po ng thief in the night. The suddenness, the unexpectedness. Yun yung idea po nung rapture. Galing po yan sa chapter 4. Now, look at the next line. As labor pains on a pregnant woman, they will not escape. Gumamit siya ng dalawang examples to highlight the unexpectedness ng rapture. Una, like thief in the night. Pangalawa ay pregnant woman. Ang full term ng pregnant woman ay 37 to 42 weeks. Full term na po yan.
It means anytime from 37 to 42 weeks, pwede na pong mag-deliver ang mother. Pero tatanungin ko po kayo, lalo na yung mga nanay, huwag kayong sasagot kung di kayo nanay. Is it possible na magsilang ng sanggol bago sa due date? Pwede rin po ba after the due date? Kaya nga may tinatawag ang mga doktor na overdue. Lumabas yung bata, may ngipin na. Tagal doon sa loob. Oh. Ang tanong ko sa inyo ito. Tinulad ni Apostol Pablo ang rapture sa pregnant woman. Hindi mo pwedeng petsahan ng sakto. Kung kailan puputok ang patubigan at kailan lalabas ang bata, hindi mo pwedeng petsahan. Kaya ginagawa ng mga doktor ay tinatansya lang. Sinasabi ng doktor, sa 37 to 42 weeks, pwede ka nang manganak. And most women give birth between 38 to 40 weeks. Hindi ka pwede manganak ng 36, 35, 34. Hindi pa full term. Kailangan 37 up to 42. Pero most women ay nanganganak sa 38 hanggang 40. Sabihin, lagpas ng kaunti, at sa gitna at sa pagitan, only 5% ang nanganganak exact due date. Only 5%. Ang context nito, hindi pa uso ang cesarean. Dahil sa cesarean, kaya nilang pumili ng petsa. Kasi pag full term ka na, at meron kang petsang napili, pwede ka nang magpabiyak at ipanganak ang bata. Pero again, nung panahong isulat ito, wala pang cesarean. Ito'y normal delivery. Kaya sabi ni Pablo, tignan nyo yung mga anak na babae. Hindi eksakto. Pero pwede bang malaman ng babae kung malapit na siyang manganak? Sumasagot, mga lalaki. Wala naman kayong kinalaman dito. Oh, gusto ko sumagot yung mga babae, mga nanay. Pwede bang malaman kung malapit na? Yes. Pero pwede bang malaman ng eksaktong petsa? No. Lalo ng oras. Kung kailan puputok ang patubigan, walang makakalam. Ganon din ang rapture. Di mo malaman kung gaano ang petsa at oras. Pero pwede mong malaman kung malapit na. Ang tanong, malapit na po ba? Super lapit na. Na hindi naintindihan ng ibang mga Kristiyano nung panahon ni Pablo, sinulatan niya yung mga taga-Thessalonica. Mantak ninyong ginawa ng mga taga-Thessalonica, historically, nagbenta ng ari-arian tulad ng nangyari ngayon. Benta, tumigil sa negosyo, tumigil sa trabaho. Alam niyo ginawa nila? Umakyat sa ibabaw ng bubong, doon na tumira. Araw-araw nakatingala. I'm not joking, this is really true. When you look at the history nung Thessalonian church, that's what they did. Nakatingala. Ngayon na ba? Ngayon na ba? Ngayon na ba? Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nandun sa bubong at nakatingala sila. Ngayon na ba? Ngayon na ba? Ngayon na ba? Anong ginawa ni Pablo? Sumulat sa uli. Anong kasunod ng 1 Thessalonians? 2 Thessalonians. Very good talaga kayo. Nai-impress talaga ako sa inyo. Ginaganahan ako magturo dahil ang gagaling yung mga mag-aaral. Praise God! Saan ka pa ba makakakita ng mga mahusay na mag-aaral? Dito lang. Sa EMI. Palakpakan nyo muna, Panginoon, sa buhay nyo. Praise God! Oh. 2 Thessalonians 3:10 to 12. Sulat siya. Pangalawang sulat, ha? Base doon sa unang sulat niya, malapit na. Naku, inabuso ng mga taga-Thessalonica. Di na nagtrabaho. Sabi ni Pablo, verse 10, for even when we were with you, we gave you this rule. If a man will not work, he shall not eat. We hear that some among you are idle. Naibalita sa amin, narinig ko, na may nagkwento sa akin, hindi na raw nagtatrabaho yung iba. Nakatingala sa langit at nag-aantay ng second coming. Sabi niya, they are not busy, they are busybodies.
Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to do what? Settle down and earn the bread they eat. Sabi niya sa mga taga-Tesalonica, anyari, magtrabaho kayo. Yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Naku, ang problema, yung walang trabaho, mas malakas kumain. You earn the bread you eat. Busy, busy. Trabaho lang, pumasok ka pa rin sa eskwela. Pumasok ka pa rin sa opisina. Dahil kung talagang babalik ang Panginoon, kahit nasa eskwela ka, kahit nasa opisina ka, kukunin ka ng Panginoon at mapapasa Panginoon ka magpakailan-kailan pa man. Amen. Kaya yung iba po, nalinlang. Ito, maraming nadaya nito. Nakaraang mga panahon na naghula-hula ng September 23. I for one know, may mga tao na nag-PPM at nagko-communicate kay Bishop Emmy at sinasabi na may mga kilala po sila na tumigil na sa opisina, nagbenta ng kabuhayan dahil sobrang bilib na talaga sila na ito ay rapture na. Murang-mura yung mga lupa, binenta, mura. Palugi. Nako, sana nabalitaan nyo, no? Baka kayo nakabili. Nagbenta mga sasakyan, binenta. Mga nalubog sa baha. Buti na lang hindi kayo nakabili, no? Mga kapatid, maraming kahibangan ng mundo. Pero pag na kay Kristo ka, payapa ang iyong isip dahil alam mo, pagbalik ng Panginoon, kukunin tayo ng Panginoon. Shout amen. Number 3, it breeds false hope. Number 4, I'm starting to close. Number 4, it damages our credibility. Pagka nagsiset ka ng date, tapos hindi ho nangyari, masisira ang kredibilidad mo. Hindi ka nakapani-paniwala. Mga taong ngingisi-ngisi na lang sa'yo. Kasi kung nagkamali ka ng isang beses, siguradong magkakamali ka na naman uli. At pag marami ka ng pagkakamali, ang tawag na sa'yo, mali-mali. Ay, si Pastor mali-mali yan. Nag-set na ng date yan dati, mali-mali. Kaya ang pastor na yan ay mali-mali. Date setting, when it fails, damages our credibility and causes others to doubt our message. That is the sad part. Mabuti kung ikaw na lang ang pagdududahan. Pati yung mensahe mo, pagdududahan na. It shifts attention away from the gospel and makes people question the truth we carry. So, hindi lang ikaw na pagdududahan. Pati na yung mensahe mo, pinagdududahan. Hindi naman makakadagdag sa credential mo kung alam mo yung araw at oras ng rapture. Why people do that? I'll tell you why people do that. Kasi gusto nila na sila'y angat kaysa sa iba. Yung hindi ninyo alam ko. Raise the roof, right? That is pride in its purest form. Wala naman nakakaalam. Ba't ikaw lang ang nakakaalam? Ba't ikaw lang kinausap ni Lord? Ba't sa ilang binigay yung revelation? Ang dami-daming Kristiyan sa buong mundo. Ba't hindi nila nakuha yung revelation na yan? For the simple reason that you want, or some people want, that they are extraordinary. Sila'y mayroong wisdom, mayroong silang galing na wala yung iba. That is very dangerous. I'll show you the verse. Deuteronomy 18:22. If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. That prophet has spoken presumptuously. What's the next line? Do not be afraid of him. Sa ibang salin, do not respect him. Mawala ang respect mo
Hindi ka na igagalang ng mga tao. Magiging laughing stock ka na lang. Ayan yung nag-predict ng September 23 eh. Kaya kahit totoo na yung sinasabi mo, hindi ka na paniniwalaan. Naalala niyo po yung bata na sumigaw ng wolf? Wolf! Wolf! Or wolves! Wolves! Dumating yung mga tao para tulungan yung bata. Tapos yung dumating yung mga tao, sabi ng bata, joke lang. Joke lang. And then the second time, gano'n na naman. Wolves! Wolves! Help! Dating yung mga tao para tulungan yung bata. And the same thing happened. Sabi ng bata, joke only. And then the third time, totoo nang may wolves. He cried aloud, wolves, and no one came. Because people might think you are, again, joking. Kaya you are a big joke. Kaya ang magiging palayaw mo na, joker. Sabi mo, pagtatawanan ka na. Is that what you want? For the price of September 23, is that what you want? We will never, ever do that. Now, look at this same verse from the Message. Look at this verse. If what the prophet spoke in God's name does not happen, then obviously God wasn't behind it. The prophet made it up. What's the next line? Can you imagine that disrespect there? Forget about him. Kaya for the sake of respect, for the sake of credibility, refrain from setting dates. At kung nanonood kayo sa broadcast na ito, I am calling you out. Stop it. Retract. Repent. Iwasan nyo ang pagtetepetsa-petsa. Jeremiah 23:16, another verse. This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord. Very, very dangerous. Now, let's see them again. You can see this on your screen. Madali naman po ito tandaan. 4 na delikado at panganib na kaamba kapag nag-set ka ng date. Kaya bawal mag-set ng date. Basahin natin. Malakas, sabay-sabay. 4 na panganib. 4 dangers. 4 dangers in date setting for the rapture. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. It contradicts what Jesus taught. It distracts us from our mission. It breeds false hope. And it damages our credibility. So, for Christ's sake, stop it. Tigilan nyo na po ang kahibangan, ang kamalian, ang kalituhan ng pagpepetsa ng rapture o ng second coming. Walang nakakaalam. Pero kahit kailan yan, lagi tayong nakahanda, sumalubong sa Panginoon at mapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Very quick, let me end this with life application. Now, alam na natin ito. Paano natin ipapamuhay? Number 1, abide in the words of Jesus. Kung ano lang sinabi ni Jesus. Huwag ko sinabi ni pastor, sinabi ni bishop, o sino man Poncio Pilato. Listen, trust Jesus' words above all human predictions. Instead of chasing dates, live each day ready, rooted in grace, confident that His timing is what? Perfect. Number 1, abide in the words of Jesus. Number 2, be careful not to let uncertainty ruin your testimony. Again, you have to be careful not to let uncertainty ruin your testimony. Walang nakakasiguro ng petsa, di po ba? Tinatanong ko kayo, walang nakakasiguro ng petsa at oras, di po ba? Huwag mong itaya yung credibility mo doon sa walang kasiguruhan. Guard your testimony. Speak only what aligns with God's word.
Let your life, conduct, and teaching affirm the truth of the gospel so others see integrity, not contradiction. Very, very important. Number 3, I'll close with this. Concentrate on mission, not speculation. Refuse to waste energy on speculation. Channel your time, voice, and resources into sharing the gospel, discipling others, and shining Christ's light where He has placed you. Magliwanag ka sa paaralan, magliwanag ka sa pagawaan, magliwanag ka sa lugar kung saan kanilagay ng Panginoon. After all, kung nakatakda na ang araw at yan ay mangyari, huwag kang mag-alala. Kahit nasaan ka, kukunin tayo ng Panginoon at sasalubong tayo sa ating Panginoon. Beautiful. Let's read them again out loud. 3 life application. Easy to remember. A, B, C. Let's read them all. Number 1. Number 2. Number 3. Letter A, abide in the words of Jesus. Letter B, be careful not to let uncertainty ruin your testimony. Letter C, concentrate on mission, not speculation. The big idea is, in Christ, I am always ready for His return. Sabay-sabay, ano ang big idea? Are you in Christ? You are always ready for His return. Di mo kailangan ng petsa. Di mo kailangan ng date setting. Kasi kahit anong date yan, ready tayo sumalubong sa Panginoon at mapa sa Panginoon na magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved and to be with the Lord in the rapture anytime from now. Receive Jesus today. Manalangin tayo ng pagtanggap sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Sumunod kayo sa panalangin ng pagtanggap. Taas natin ang ating 2 kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon, sa loob man ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen, amen, amen. Praise God. Isang beses pa, ano po ang big idea? In Christ, I am always ready for His return. Are you always ready? Simply because you are in Christ. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang atin pong mga communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing isa'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Gayon din naman matapos maghapunan, ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God! Praise God! Isang beses pa, malakas, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Are you in Christ? You are always ready for His return. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!